Welcome back to EV channel at ngayon ay test drive natin itong Seagull na itong nakaset up sa city driving. Then, i-share ko na rin kay EV mamaya yung experience ko sa NLEX nung nakaraang mga araw. So, ngayon, sa totoo lang, sobrang ganda ng pagka-setup nito at gustong-gusto ko. Actually, eye-catching nga kay EV. But again, ito, tingnan natin pagdating sa city driving, gaano nga ba ito kaganda i-drive, di ba? So, tara ka EV, umpisahan na natin. Let's go! Balak mo bang mag-switching na to an electric vehicle? O nag-aabang ka na ng mga latest EV news and reviews? Welcome to EV Channel PH, your guide to electric vehicles. Bago tayo umalis, actually papunta tayo ka EV ng Makina Moto Show. So, isa yun sa mga event na mga motorcycle. At doon ka EV ay titingnan natin yung mga electric scooter or e-bike na available ngayon doon sa event na iyon. So, ngayon ka EV, as you can see, nakita nyo naman yung background ko kanina, nasa masikip na kalsada ako. So, itong EV na ito, na Seagull, ay bagay na bagay sa ganitong kalsada. So, hindi ako nahihirapan ka EV na mag-drive or magpasok dito. But again, dito sa kalsada namin, yung mga SUV ay hirap na hirap makapasok. So, ang ating battery percentage ngayon is 38% na lang. So, kaya pa itong makarating kung saan-saan dito sa Metro Manila. At of course, ang odometer natin ngayon is 4,976 kilometers na. So again, papunta tayong Malopecia, siguro mga 13 kilometers short. So tara, at i-test drive na natin sa city itong electric vehicle na ito. Let's go! Dito na tayo nag-umpisa sa medyo maluwag na kalsada. At kung kasing doon tayo mag-start sa atin mga 5 to 10 minutes ka EV bago tayo makalabas. Kasi nga, minsan may mga nakaharang din na mga motorcycle. So, tinatapi pa. Anyway, ayan, as you can see yan, driving the city. Tingin ko, perfect din ito sa city driving. At sa mga ka-EV natin dyan, na marami namang kotse, gawin yung second car to. Kasi, of course, ito yung gamitin nyo pang daily errands, di ba? Groceries, punta sa school. As you can see, ayan, ito yung humps. Malaki yung mga humps dito Pero, ang worry ko lang kasi dito kay EV, dahil malaki yung humps, dahil nga meron siyang bumper lip, medyo mas bumaba pa kay EV yung ground clearance niya. Sa harap lang naman. But, again, ito mga gantong humps, kaya naman siguro. Alalay lang. Medyo, yun nga, dahil nakaset up, ay medyo nakakakaba. But again, pagdating sa handling talaga nito, maganda rin naman So, ito. Alright. Pagdating naman sa pagligo ka EV, ay okay naman to. Mabilis, smooth, at alam niyo naman, magaan. Diba? Hindi naman ganun kabigatan ng mga mini EV, pero sakto pa rin yung bigat para sa NLEX. Kasi na-try din naman natin doon. So again, na-try natin doon kay EV yung normal and sports mode. Yung talagang birit nito kay EV. So hindi lang tayo masyadong bumalat ng todo doon dahil hanggang 100 lang tayo Ayaw natin mahuli. Anyway, kung sasadyain, kaya naman. Ang top speed naman ito is 130. So, by the way, ang top range ng sinasakyan natin ay 300 km. So, ayan, nagbabari yan. Depende sa driver. Depende sa sakay. Depende sa habit. And, of course, syempre, hindi naman buong buo nating makukuha yung 300. Alam naman natin yan. So again, KB, bagay sa mga traffic congested na area itong gantong klaseng mini EV. Sure, nakikita nyo, no? Pero at least kung may mga maliliit na space lang, ay pwedeng-pwede kang sumingit. Of course, dahil nga naka-set up ito, pinagtitinginan talaga to ng tao. Ilang araw na rin kasi sa akin to at nakita ko na kapag
nasa mga mataong lugar siya or nasa parking, ay pinupuntahan at tinitingnan anong brand, yung pagka-setup niya, bagay ba, at marami pa nga ako narinig, bagay yung kulay, di ba? So, yun ang mga madalas na experience ko sa paggamit itong mini EV na BYD Seagull. EV, nabanggit ko na rin sa first look review natin to nung nakaraan. At yun nga, pagdating sa design ng Seagull, ito na yung nakita ko na aggressive yung looks. Kita nyo nga, sabi ko nga dito, Lamborghini ang tawag ko dito. Yung iba, Pikachu. But again, maganda yung looks nito. Pinaka gusto ko talaga dito ay hindi naman siya ganun kaliit talaga. So, sakto lang talaga yung laki, yung lapad, di ba? So, actually, kung ikukumpara mo siya sa mga mini car na nakikita natin dito sa daan, kagaya ng sa Toyota, sa Mitsubishi, yung mga car nila, ay advantage nito ay yung looks talaga. Sobrang advantage niya. At hindi lang naman looks, maski dito sa loob, yung technology na meron to, dito lang sa loob, kagaya nito, meron siyang voice command. Banggitin mo lang si Hi BYD, or di ba? Sasagot siya kay EV kung ano yung itatanong mo o sasabihin mo. Pero, kaya lang, limited lang para sa ganitong klaseng mini EV. Hindi katulad ng mga mas high-end na BYD, di ba? Anyway, ang isa pa, maganda rito. Yan o. Hindi niya ako naintindihan dahil Tagalog ako eh. Maganda rito kay EV, yung infotainment niya, equipped na ng Apple CarPlay, ano ba yun, Android Auto, tapos naka-Bluetooth connectivity na rin. So, yun ang maganda as a driver, kasi yun lang naman ang madalas na hinahanap natin, di ba? Pagdating pala sa NLEX, makalimutan kong banggitin kanina, napaka-stable nito, at okay naman pagdating sa NLEX, dinadaanan ako ng trucks doon, mga trucks, mga bus. So, okay naman ka EV, kahit daanan ka, at hindi naman siya ganun kagaan din kasi alam niyo naman, battery operated na itong mini EV na to. So, isa sa mga nagpapabigat dito yung kanyang battery. Pagdating sa arangkada naman, sa gusto mong speed o sa overtaking, responsive ito kay EV. Naka-eco mode nga lang tayo pagdating sa city. So, hindi na ako nagno-normal. Tsaka, sports mode dahil of course nagtitipid din sa energy at isa sa pwedeng ituro sa'yo ng mga electric vehicle ay yung pagtitipid sa kuryente. Dito tayo sa Otis area saan maraming dealership ng mga sasakyan. Again, dadaanan natin itong mga gilid-gilid. Ayun, no? Sa mga lubak na katulad yan, yung mga manhole ng mga, alam mo yan, yung mga manhole ng ating mga kanal. Ito, okay din naman. So, no problem. Pagdating dito, ayan o, daanan natin. Kasi gusto ko daanan. Ayan o. So, kahit bilisan mo pa, okay lang. Hindi naman siya masyadong, maganda rin yung suspension nito. Ang problema, tignan mo, ayan o. Nakikita nyo naman sa ating screen. Ang dinadaanan talaga natin, mga lubak. Ayan, iwasan nga ng mga motor. So, okay lang para sa mini EV. Isa pa, sa EV ay meron pala tayong nauna ng video nito. Baka gusto nyo panoorin. Nasa video section ng ating channel. Road noise ka EV. Medyo dinig din talaga dito sa loob. But again, hindi naman siya yung sobra talaga na, alam mo yun, na maingay. Depende sa road condition eh. Pag medyo pino, wala ka naman maririnig. Pero again, sa part ng NLEX, may mga hindi ganun kapino, talagang dinig mo. At pag nasa fine area ka naman ka EV, ay wala ka maririnig. Dati, bago tayo umalis, 5 to 10 minutes, kailangan pa-underin muna yung makina. But yung mini EV, ready to go lagi yan ka EV. Kasi nga, alam niyo naman, dynamo lang din ang nagpapa-under dito. So, walang oil na kailangan ikalat pa sa buong makina. Then, isa pa ka-EV, less maintenance ka-EV. Once a year lang ang PMS nito. So, again, ang maganda rito, wala masyadong pinapalitan na parts. So, doon pa lang makakatipid ka na. And of course,
Lalo kang makakatipid kung minsan makachamba ka ka EV na charging station na libre, di ba? Mag-charge ka kung talagang lobat na or palobat na ka EV. Pwede yun. Kagaya nito, nasa below 50% na ako kanina, no? So, palobat na talaga to. So, again, medyo malayo pa naman din ang aabutin nito. Traffic na rin dito sa Ross Boulevard, no? Actually, ang dami ng traffic area. Na dati naman pag gantong mga oras na hindi na masyadong traffic dahil nga tapos na yung rush hour natin. But again, dahil sa parami na ng parami sasakyan, ay nag-extend na rin yung traffic hours natin. Baka wala na ngang hindi traffic na oras, di ba? So, traffic talaga. Again, dito tayo dadaan sa may PICC. So, sa cornering, ito, paikot. Kahit na medyo mabilis ka siguro, okay, stable, no problem. Ayan. Again, kung gusto mo namang mag-standard or normal mode, okay din naman. But again, kanina, medyo gamit-gamit natin kanina. Kasi sa ngayon, nakaka-eco mode na tayo. Hindi na kailangan masyado. Tipid-tipid pa. Medyo nagwalwalbog tayo ng konti. Medyo late na rin tayo sa pupuntahan natin. So, dapat baka 9 o'clock sana nandun na ako. Magi-11 na. No? 10:43 a.m. As of now, ay meron tayong 29%. Kasama na yung traffic dyan, ha? At yung pagpiga ko ng ating accelerator. So, eto. Let's go! Ooh. Eco mode is like sports mode na rin to. Basta piniga mo, iba lang talaga yung feeling ka EV kapag naka-sports mode. Medyo aggressive. Yung pagtapak mo pa lang, talagang mabilis na siya agad. Yun na yung Globe, di ba? Nasa Mall of Asia na tayo. At balikan ko na lang kayo mamaya doon. At doon tayo sa IKEA magpa-park. Try natin kung may available na charging station or slot. Kasi laging puno na ngayon kung mapapansin nyo ka EV. Lahat ng mga charging station ngayon ay puno na. Good problem kasi yung ibang mga nagbi-business ng EV charging station, pwede na kayong magdagdag. Kasi punuan na talaga. Like dito kahapon din kasi nasa Mall of Asia ako kahapon. Na dito sa main north parking building nitong Mall of Asia ay sobrang crowded na. 3 lang yung slot ng charging station, pero yung nakapila doon sa may gilid, 8. 8 sila, plus yung 3 naka-charge. So, siguro bigyan na lang natin yan sa mga taga South, North na napapasyal sa isang lugar at kailangan mag-top up. Siyempre, mahirap kasi mag-aantay sila eh. So, yun ang common problem natin ngayon sa mga charging station kasi limited lang yung mga slot, 'di ba? So, I think kung sakali man ka-EV na dumating tayo sa point na lahat na ng mga parking slot ay meron ng kanya-kanyang charging charger, 'di ba? Ay nakakatuwa yung ganun. So, sa ngayon, dahil wala pa, natsaga lang mag-antay ka-EV. Kita nyo na yung kulay blue. Nandyan na tayo sa tabi ng IKEA. First time natin mag-park dito. Dito, tingnan natin kung makakapag-charge tayo sa area dito. Okay. Hanapin natin. Ayun, no? Alam mo sa gilid, ayun, sana mayroong slot, may naka-park na isa na. Anyway, okay lang kahit di maka-charge. Alright, katabi natin si Atto 3. Okay. Actually, ang natitira natin ngayon kay EV is 27%. Okay. Alright. So, hindi tayo nakapag-charge, but lipat na lang tayo kasi baka may GBT na mag-charge dito mamaya.
Siyempre, bigyan na natin sa kanila tong slot na to. Ayan, ang odometer natin ngayon ay 4,989. So, kanina, bago tayo umalis, is 4,976 kung di ako nagkakamali doon. And again, ang battery percentage natin ngayon is 27%, 38 kanina, so 11% ang nabawas natin. Siguro dala ng sobrang traffic din, then yung pag-accelerate ko kanina, medyo nagmamadali kasi. And of course, ayan, depende talaga yan sa driving habit natin. But again, kung matipid kang mag-drive, mas matitipid mo pa siguro I think siguro baka mga 8% lang ang ma-consume mo papunta dito. Kasi last time kasi ginamit ko to from Mandaluyong hanggang sa Sampaloc. Ang na-consume ko is 3% sa 8 kilometers. So, depende talaga. Tapos, kung wala rin kasing traffic that time, gabi ko na kasi siyang inuwi nun. Anyway, yan sa mga naka-GBT na ka-EV natin dyan. Etong nandito sa Kia ay GBT yung kabila. So, dalawa siya. Kung gusto mo na mga content about electric vehicle, natutuwa ka sa ginagawa natin, please paki-like naman din yung ating yung video na pinapanood mo. So again, I'm Mark from Electric Vehicle Channel PH. Let's go.